Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya kay Bing, naninigurado siya dahil hindi siya naniniwala sa dating kaibigan. May kakambal si Fabian. Siya ang nakakulong ngayon. Nakita ko ng kakambal niya dati. May masamang plano to. Gusto niyang magiganti sa pagkamatay ng tatay niya. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Kimberly. Pinagsisisihan ko nangyari sa pagkakaibigan natin. Sana'y mapatawad mo ko. Sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa'yo. Mag-iingat kayo. Nawala na ito sa kabilang linya. Tinawagan niya si Luis upang sabihin ang natuklasan. Hindi ito sumasagot. Baka busy pa to. Nakatulugan na niya ang paghihintay sa asawa. Nalimpungatan siya. Nakahiga siya sa sofa. Mukhang hindi pa umuwi si Luis. Napatingin siya sa wall clock. Lagpas 12:00 na pala ng gabi. Sinilip niya ang anak na natutulog. May napansin siyang aninong nagdaan sa salaming pintana. Sinakmal ng kaba ang kanyang dibdib. Marahan siyang tumayo upang silipin. Baka naman si Luis o isa sa security guard nila ang naanidang niya. Walang tao sa bakuran. Lumabas siya ng kwarto. May lalaking nakaitim na pumasok sa dating kwarto ni Don Marcelo. Mabilis siyang bumalik sa loob at kinarga ang anak. Pinaytay niya ang ilaw. Huwag sanang magising si Baby Jacob. Nagkubli silang mag-ina sa likod ng malaking sofa. Malamang si Fabian ang pumasok sa bahay nila. Nagring ang kanyang telepono. Mabuti na lang at nakasilent to. Hello Luis, si Fabian. Mukhang nakapasok sa mansyon. Pabalong niya sabi. Ha? Pilitin mo makarating sa panic room sa katabing kwarto ng nursery ni Baby Jacob. Malapit na ako. Mag-iingat kayo. May nadinig siyang nagbukas ng pinto ng nursery room. Niyuko niya ang ulo, nabitawan niya ang cellphone, natutup niya ang bibig. Palapit ang yabag sa pinagkukublihan nilang mag-ina. Ilang hakbang pa ang panic room. Dumilat si Baby Jacob at ngumiti sa kanya. Abot-abot ang dasal niyang huwag lumika ng kahit na anong tunog ang anak. Biglang umilaw ang cellphone niya at nag-vibrate. Hindi siya humihinga. Sana hindi ito mapansin ng kung sino bang nakapasok sa mansyon. Ngunit mas palapit ang bawat hakbang. Matindi ang nerbiyos niya, lalo at kalong niya ang anak. Nagdesisyon siyang gumapang patungo sa panic room na abot tanaw na niya kaysa ang mahuli. Lumabas ka na dyan, Kimberly! Wala akong gagawing masama sa inyong mag-ina, basta makuha ko lang ang gusto ko. Napahinto siya. Namilog ang mata ni Baby Jacob na nakatingin sa kanya. Nilagay niya ang isang daliri sa bibig upang ipaalam sa anak na huwag gagawa ng ingay. Inihele niya ang bata. May humila ng kanyang buhok na matuntun sila ni Fabian. Bitawan mo ko! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Umiyak si Baby Jacob nang makitang lalaki. Shh! Huwag kang maingay! Walang mangyayaring masama kung ibibigay ni Luis ang hihingin ko. Tinulak siya nito. May napansin siyang mga anino sa labas ng mansyon. Hindi nakikita ni Fabian ang nangyayari sa labas dahil nakatalikod ito. May malaking pera at gold bars na nakatago sa kwarto ni Daddy. Pero wala na ngayon. Nasaan ang asawa mo? Tawagan mo! Nanginginig ang kamay na tinawagan niya si Luis, ngunit hindi ito sumasagot. Walang sumasagot. Tatawagan ko ulit, aniya. Naglakad-lakad siya tinehele ang anak hanggang sa makalapit sa panic room. Isang hakbang na lang ang layo niya. Kailangan lang niyang ilagay ang fingerprint niya upang mabuksan ito. Sumilip sa Fabian sa labas habang tinatawagan niya si Luis. Napansin na nitong ilang taong nakapalibot sa mansyon. Sinamantala niyang pagkakataon, tinapat niya ang daliri sa fingerprint scanner at kagad na nagbukas ang panic room. Nadinig ito ni Fabian at nagmamadali silang hinabol na mag-ina. Pinilit itong bubuksan ng nakaawang na pinto. Nagpaputok to ng baril nang tuluyang magsara ang pinto. Mainam na lamang at bulletproof ang kwarto. Sinipa nitong pintuan ng kwartong kinaroroonan nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Luis at hinablot si Fabian. Tumilapon ang baril na hawak nito. Nag-agawan sila at nagpambuno. Tumilapon ang armas sa malayo. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. Bumunot ng isa pang baril si Fabian sa tagiliran at tinapat sa kanya. Hindi siya gumalaw. Diyan ka lang, ibigay mo sa akin ang kayamanan tinago ng ama ko. Ibibigay kong lahat ng kailangan mo. Ibaba mong baril. Anong akala mo sa akin, sira ulo? Saan may tinagong laman ng vault ng daddy ko? Kunin mo ngayon din. Gigil na sabi nito. Nasa kwarto kong hinahanap mo.
Ibibigay ko din ang lahat ng perang hawak ko ngayon at higit pa. Huwag mo lang kami sasaktan. Nakatutok sa kanyang baril habang naglalakad sila papasok sa kanyang kwarto. Nakita ni Luis ang sniper sa punong katapat ng kanyang kwarto. Kailangan niyang madala si Fabian malapit sa bintana o sa veranda. Binuksan niya ang vault at kumuha ng bag na maaring paglagyan. Ibigay mo lahat, utos ni Fabian habang nakatutok pa din ang baril nito sa kanya. Sinipa siya nito nang makitang hindi niya nilagay lahat ng pera at ginto. Sumadsad siya sa sahig at nagkaroon ng pagkakataon ang mga pulis na barilin si Fabian sa balikat at tuhod. Nakipagpalitan ito ng bala ng baril sa mga pulis kaya't walang nagawa ang mga pulis kung hindi ang muli itong barilin. Bumalagta ito sa sahig, naglapitan ng mga pulis sa katawan ni Fabian upang hulihin ito. Ngunit wala na itong buhay. Nagmamadaling nagpunta siya sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Natagpuan niya si Kimberly, nakalong ang anak at umiiyak. Agad niyang niyakap ang mag-ina. Malaki ang pasasalamat niya na ligtas ang mga ito. Hinanap niya si Lola Rosa at natagpuan niya ito sa kwarto na nakatali ang kamay at paa. Mabuti na lamang at hindi ito sinaktan ni Fabian. Kinabukasan, pinuntahan ng pulis si Trixie sa bahay nito upang bigyan ng warrant of arrest. May mga matibay na ebidensyang nakalap mula sa cellphone ni Fabian. Mga usapan nilang dalawa sa pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Lumipas ang mga araw, napag-usapan ng pamilya Moya na ibenta ang mansyon at lumipat ng ibang bahay upang makapagsimula ng panibagong buhay at malimutan ng mga hindi magandang alaala. Mahirap para sa akin na lumipat ng tirahan. Dito na ako tumira sa mahabang panahon. Ngunit mas magiging panatag tayo kung lilipat ng bagong bahay. Hindi na din masyadong malaki ang ipapagawa natin. Sabi ni Lola Rosa sa kanila ni Luis. Naiintindihan po namin, Lola Rosa. Sang-ayon din po kami mag-asawa na lumipat ng mas maliit na bahay nang sa gayon ay mas may pagkakataon tayong magkita at magkausap, sabi ni Luis. Kung ano man po ang desisyon nyo ay suportahan po namin kayo, aniya. Habang pinapagawa pang bagong bahay ay sa rest house na muna tayo tumira nang makapag-relax matapos ang madaming pagsubok. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at tumuli na muna sa rest house ng mga Moya. Nakatulog na si Baby Jacob. Lumabas na muna sila Kimberly at Luis sa hardin ng maraming oras. Naramdaman niya ang pagyakap ni Luis sa kanya mula sa likuran. Ang bango, wala ka bang naalala? Kunot ang noon niya. Anong naalala? Dumampi ang labi nito sa kanyang leeg. Ang amoy ng rosas, hindi ba't ginagawa mong pabango yan? Diyan ako unang nahumaling sa amoy mo. Napangiti siya nang maalala ang unang beses nilang pagkikita. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa pagbabayad nito sa kanya para sa isang gabi ay mauuwi sa habang buhay na pagsasama. Iba talaga kapag tadhana ang kumilos. Tunay na makapangyarihan ng pag-ibig. Kimberly, ayusin na natin ang kasal natin. Harapin natin na magkasama ang mga araw na darating. Hindi kaagad siya nakasagot. O bakit hindi ka kaagad makasagot? Nagpo-propose na ako. Sabi mo yes. Tila nagmamaktol na sabi ni Luis. Tinaas nitong kanyang muka. Hindi lang ako makapaniwala na magiging akin ka. Napakadaming nangyari pero heto tayo ngayon at magkasama pa rin. Nakangiting sabi niya. Niyakap siya ni Luis. Tadhana nagtagpo sa ating dalawa at hindi ako makakapayag na hindi ikaw ang kasama ko hanggang dulo. Bakit mo ako nagustuhan? Hindi ko rin alam pero hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Para akong mababaliw hanggat hindi kita ulit nakikita. Nang madinig ang tungkol sa kanilang pagkakakilala ay nagbalik sa alaala niya ang gabing una niyang nakita si Luis nang dahil kay Bing. Bing, kailangan ko talaga ng pera para sa chemotherapy ng kapatid ko. Baka may alam kang racket, ani Kimberly sa kaibigan. Gusto mo, ikaw na magpunta sa racket ko ngayong gabi. Hindi din ako masyadong komportableng gawin ito. Anong racket ba yan? Kailangan ko ng malaking pera. Hindi malaki ang bayad dito pero kapag may nagkagusto sa iyong mayamang kliyente, pwede kang bayaran ng malaki. Anong gagawin? Ibibenta mong katawan mo kung gusto mo ng malaking pera. Mayayaman daw ang kliyente, sabi ni Madam Rosita. Pero sa'yo lang naman at konting entertain daw ang gagawin mo sa bachelor's party kung hanggang doon lang ang gusto mo. Pero pwede kang magbigay ng extra service kung gusto mong kumita ng malaki. Sige, ibigay mo na sa akin to. Sure ka? Gaga ka, hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Sigurado ka bang kaya mong ibenta ang katawan mo?
Bahala na Bing, basta kung mag-aalok ng pera tatanggapin ko. Pinalitan niya si Bing ng gabing iyon. Hindi naman masyadong madaming tao sa rest house. May costume din silang mga performers. Nanginginig ang tuhod niya sa gagawin. Kung kinakailangang ibenta niyang virginity ay gagawin niya para sa kapatid. Isang pirasong hymen lang naman ito at hindi sukwatan ng kanyang pagkatao. Pilit niyang pangungumbinsi sa sarili na walang mali sa gagawin niya. Hindi pa man nag-uumpisa ang programa ay ang mga lalaki nakagaw ng pansin sa kanya na nakaupo sa gilid ng bahagi ng garden. Nag-iisa lamang to, gwapong lalaki, lalo sa malapitan. Dahil nahuli siya ng labas ng van na sinakyan nila, hindi niya alam kung saan duman ang mga kasama niya. Hindi na siya nahiyang magtanong dito. Tutal ay nakamaskara naman siya. Pilit din niyang hinihilang kanyang maiksing palda dahil halos kita ng panloob niya. "Excuse me, nakita mo ba kung saan dumaan ang mga kasama ko?" Tumango ang lalaki tinurong daanan na tila patungo sa kusina. Nagpasalamat siya sa lalaki't nagmamadaling naglakad. Kaso isa sadyang clumsy siya, natisod siya at napasubsob sa mismong harapan sa pagitan ng mga hita nito. Agad naman siyang tinulungan ng lalaki. Nakita niyang pagtaas ng isang sulok ng labi nito. "Oops, careful," anang baritonong boses. Napatitig siya dito, daig pa nitong artista sa kagwapuhan. Buti kung ganitong itsura na mapagbebentahan niya ng katawan, baka masiyahan din siya. Inalalayan siya nitong maupo sa batong bench. Hinilot niyang paang natapilok dahil sa mataas niyang takong. Dahil nakayuko'y labas ang kanyang cleavage. Nakita niya nakatingin na lalaki sa kanyang katawan, inayos niya ang upo. At talagang ngayon pa siya magpapaka-konserbatibo. Walang kibo ang lalaki, tinungga nitong alak sa baso at nagsalin ulit ito ng alak at muling tinungga. "Bakit ka naglalasing agad? Hindi pa nag-uumpisa ang party." Ani nang mapatingin sa relo, inabutan siya nito ng alak na kanyang tinanggap. Pampalakas din ng loob sa gagawin niya mamaya. "Ikakasal ang stepbrother ko sa dati kong girlfriend." Tumango siya. "Ah, heartbroken ka? Huwag kang mag-alala, hindi siyang babaeng para sa'yo. Isang araw darating ang babaeng magmamahal sa'yo ng tapat." Hindi niya mapigilang hawakan ang kamay ng lalaki upang bigyan ito ng comfort nang makitang malungkot ito. Naramdaman niyang napapitlag ang lalaki, ngunit hindi naman ito inalis ang kanyang kamay. "Inaakit mo ba ako?" "Ha? Iba ang pang-aakit sa gustong magbigay ng comfort." Depensa niya. Nadinig niya ang buntong hininga ng lalaki. "Malungkot ako pero hindi ko rin alam ang dahilan. Siguro dahil madaming bumalik na masasakit na pangyayari noon. Na nagbalik ng muli akong pagtaksilan ngayon. Wala akong mapagsabihan. Parang wala namang gustong makinig sa akin. Gusto mo bang bigyan kita ng power hug? Epektibo ang yakap na nakakagaan ng damdamin." Masigla niyang sabi upang mapasaya ang binata. Tumayo siya at binuka niya ng maluwag ang dalawang kamay. Nagulat siya dahil tinanggap iyon ng lalaki. At hindi niya inaasahang umiyak ang binata sa balikat niya. Hinagod niya ang likod at balikat nito. Mabango ang lalaki, malapad ang balikat at malaki ang dibdib at biceps nito. Hinayaan niya itong magsalita ng mga bagay na hindi naman niya naiintindihan. Nakikinig lamang siya. Hindi niya namalayan kung ilang minuto sila sa ganoong ayos. Umalis na siya at nagpaalam. Hindi na niya tinanong ang pangalan nito dahil hindi na naman sila magkikita pa. Bahagya palang nakabukas ang zipper niya sa likod kaya pilit niya itong inaabot. "Need help?" Anang lalaking kausap kanina. Pumasok siya sa kusina, ngunit kasunod pala niya ito. Tumango siya at naramdaman niya ang hininga ng lalaki sa kanyang balikat. Tila sinasamyo nito ang kanyang bango. Sariling gawa lamang niya ang pabango, gawa ito sa dinurog na katas ng rosas. Nadinig niya ang tawag ng isa sa kasamahan. Nagmamadali siyang lumapit sa grupo. Nasa harapan sila ng halos 30 kalalakihan. Nasa gitna ang groom at nakita niyang lalaking kausap kanina sa likuran. Nagsimula ng kanilang performance, tila nagiba ang kanyang pagkatao. Anyway, nakamaskara naman. Pinagbutihan niyang pagiling at pang-aakit, kailangan niyang makaakit ng kahit isa upang ibenta ang sarili o kahit parentahan ang katawan. Uso ang tinatawag na maging sugar baby. Desperada na talaga siya. Nakahanda na siya sa maaring mangyari, nagbaon pa nga siya ng kondom. Nasiwa siya sa lalaki kanina sa garden dahil sa kanya lamang ito nakatitig. Umiwas siya ng tingin. Naghanap siya ng malalanding mas matanda o pinakapangit na mukhang mayaman na hindi makakatanggi sa alok niya. Hindi naman malulugi ang bibili sa kanya. Magandang kanyang mukha at mahubog ang kanyang katawan. At first time din niya ito.
Medyo lumapit ang lalaki sa harapan. Hindi niya target customer ang lalaki dahil wala sa itsuring tong magbabayad ng babae. Dahil kahit libre ay tsak na maraming papayag. Sana'y may makita siya ngayong gabi. Natapos ang performance at isa-isa nang lumapit ang mga lalaki sa mga babae. May halos 8 lalaking nagunahang lumapit sa kanya, ngunit naglayuan ng mga to nang hilahin siya ng lalaki sa hardin kanina. Sinayaw siya nito. Dikit na dikit ang katawan nila, napasubsob siya sa dibdib nito. Excuse me pasensya ka na. Hindi lang pakikipagsaya, uusap ang gusto kong mangyari ngayong gabi. Anong gusto mong mangyari? Anitong bumulong sa kanyang tenga. Naamoy niyang pinaghalong alak at mabangong hininga ng lalaki. Hindi siya dapat magpa-distract. Ang goal niya ay makakita ng mayamang magbabayad ng malaki para sa kanyang katawan. Magiging honest ako sa'yo. Naghahanap ako ng lalaking magbabayad para sa isang gabi ko. Nagbebenta ka ng aliw? Nanunuyang sabi nito. Inilayo niya ang katawan at bahagyatang tinulak. Huwag mo sayangin ang oras ko. Hindi naman ikaw ang pinagbebentahan ko. Magkano isang gabi mo? Uubusin ko lang ang bango mo. Nakakaadik ang amoy mo. It give me comfort. Nasamyo niyang hininga ng binata sa sobrang lapit ng mukha sa mukha niya. Tila nang hina ang kanyang tuhod. Nalito ang kanyang utak. Magkano ba niyang ibebenta ang katawan? 100,000 para sa isang gabi. Lakas loob niyang sabi. Alam niyang aatras ito, base sa suot nito ay hindi ito mayaman kumpara sa ibang nandito. Simpleng t-shirt at maong pants ang bihis na lalaki. Gagawin kong 250,000, just be with me tonight. Lalaki ang kanyang mga mata sa alok ng gwapong lalaki. Ang inaalala niyang maging pangit na karanasan ay mukhang magiging memorable dahil sa binatang nakilala. Naramdaman niya ang marahang haplos ng lalaki sa kanyang mukhang natatakpan ng maskara. Hindi ka mag-i-entertain ng kahit na sinong lalaki simula ngayon. You're mine. Magbayad ka na muna ng 100,000 bago tayo magpunta sa kung saan. Sigurista ka. Hindi ako tumatakbo sa kahit na anong obligasyon. Marunong akong tumupad sa pangako. Mainam ng sigurado. Panay ng hawak mo. Wala ka pang down payment. Hetong account number ko. Mag-send ka na muna ng bayad. Hinila siya ng binata sa isang kwarto malayo sa ibang mga bisita. Patikim muna. Nalaki ang mata niya na maghubad doon ng t-shirt at tumambad ang mala-adonis nitong katawan. Napalunok siya, lalo nang lumapit to sa kanya. Teka, magbayad ka na muna. Touch me first. I don't like woman's touch. Kapag nagustuhan kong hawak mo, I will pay. Bumalatay ang pagkalito sa mukha niya. Anong klaseng hawak bang sinasabi nito? Hindi niya alam kung saan magsisimula. Alin ang gusto mong hawakan ko? Lakas loob niyang tanong. Natutunan niya na kapag hindi alam ang sagot ay huwag mahiyang magtanong. Ikaw, touch me anywhere. Marahan siyang lumapit sa lalaki, hinaplos niyang alon-alon nitong buhok. Gumapang ang kamay niya sa ulo nito sa baba ng leeg. Hinaplos niyang mukha ng binata na tila ba tinatandaan niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ito ang una at huli nilang pagkikita. Ikaw ang pinakagwapong lalaking nakilala ko. Wala sa loob na sabi niya. You're driving me crazy. Anito na hinahalikan ng kanyang balikat at leeg. Nanigas siya at hindi makagalaw. Bumabangon ng excitement sa kanyang katawan. Bago pa niya maibigay ang katawan ng libre ay bahagya niya itong tinulak. Magbayad ka na muna. Kinuha ng binatang cellphone at pinadikta ang bank details niya. Habang nagsasento ng pera nilingan niya paligid at baka may hidden camera. Ayaw naman niyang malagay sa online. Kumuha siya ng telang puting nakalagay sa kama at nilagay sa ibabaw ng lampshade. Nabigyan na sila ng warning ni Madam Stella sa mga ganitong bagay. Pakisend ng 100,000. Ani ang hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Tinignan niya ang notification mula sa bangko. Lumuwa ang mga mata niya sa 250,000 pinadala nito. Sobra ang binayad nito ngunit hindi niya tatanggihan para sa pagpapagamot ng kapatid niya. Kailangan niyang galingan ng performance at mabigyan ng kasiyahan ng lalaki. Tinangka nitong alisin ang kanyang maskarang suot. Wait, I'm sorry. Hindi ako komportabling alisin ang maskara. Parang hindi na makahirit ang lalaki, nilapat niya ang labi sa labi nito. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa. Nanood naman siya ng video pero iba pala kapag actual na. Ilang ulit pa nilang naabot ang dulo ng kaligayahan bago magkayakap na nakatulog. Kinabukasan, tinakasan na niya ito at umalis ng walang paalam. Kimberly, ang layo ng iniisip mo ha? Buntag ni Luis sa kanya. Oo, naalala ko kasi ang gabing nagkakilala tayo. Hindi ko naisip na magkikita pa tayong muli. Destiny na magkatagpo tayo. Kaya nga magpakasal na tayo sa simbahan. Para habang buhay na tayong magsasama. Naluluha siyang napatitig sa asawa. I love you so much, Luis.